Good day, class. This is the sample plate for circle exercise. Let's begin. In your AutoCAD application, click the new drawing and then type circle exercise dash your last name and your first name and our subject. So as you observe, I'm zooming it so that I can see my drawing. So we're going to create the box using the polyline. Going to tap the first point and then indicate the second point, which is 10, and then another point of 10, and then you're going to create a box using 10 by 10. So if you have mistaken, make sure lang that you're going to click the undo on the right side so that it will undo your command. Alright, then 10 by 10 boxes, and then we're going to copy it by 12 and 24 for the distance of 2 each box. To check po kung tama yung measurement nyo, just press measure and then just move to cursor. Titingnan nyo kung tama yung mga sukat. Just for example, 1.99. So you can delete that and then copy it again. Kasi minsan, hindi accurate yung pagka-copy natin kapag hindi tama yung click natin sa ating reference. So, pwede natin gawin siya ulit, ano? Make sure lang na i-delete lang natin yung maling distance, tas itama natin siya using the correct distance. So, we're going to make the box number 1. So, using the draw command, click into circle and look for the center. And then, we're going to type the radius, which is 5. Okay? And then, create again. Circle. Click the center. And then, now the radius is 4. So, you can use offset command. Just click yung ating main circle, and then let's offset the distance by 1. Sa pag-offset, 1 po yung distance niya. For box number 2 naman po, same lang din siya, circle lang. Hanapin lang natin yung center. And then the radius of the big circle natin is 5. And then we're going to offset it by 1. Po, gaya nung nasa first box natin. Next command natin is arc. Click center sa arc command, and then we're going to click this point up to the center of our circle, and then i-click nyo yung chord length, and then i-click nyo sa isang corner to create an arc. And then we're going to offset this arc into 1 papunta sa gitna. Again, using the arc command, yung kabilang side naman yung gagawin natin. So, click the 2 points. Gaya nyan. And then, chord length. Sa kabilang gilid naman yung reference natin for another arc. And same thing, offset natin. And then, we're going to trim yung mga unnecessary arcs para magawa natin yung box number 2 na object. Para naman sa box number 3 natin, arc center, command pa din. So, ito yung first point ko sa corner to corner. And then, chord length din ako. And sa kabilang corner, yung ating arc na gagawin. And this time, mirror lang tayo. So, mirror, using mirror command, and yung reference natin is sa gitna. Okay, going sa gitna. And then, imi-mirror lang din natin ulit siya. Gaya nyan. So, make sure lang na no ang answer natin if going to erase the source daw. So, no, para hindi ma-erase yung natin, source natin. Ayan, gaya nyan. So, this time naman, ang reference nito ay sa gitna. Ayan. Click lang tayo. And then, may magtatanong dyan. Ayan, are you going to erase daw ba yung source? Of course, no.
And then, for the other details ng ating drawing, arc then center. So, this time naman, sa gitna ako mag-start. And then, papuntang 45 dun sa corner na yan. Sa labas ako makakagawa ng arc length. Okay? Gaya yan. Sa gitna. Ayan. Tapos, another corner ng 45. Ayan. Sa labas ako makakagawa ng ating chord length. So, this time, i-move ko na lang siya. Okay, papunta sa gitna. Kasi medyo mahirap yung arc command pagdating sa mobile na AutoCAD dahil limitado lang yung pwede nating gawin. Kaya yan, i-mirror na lang natin siya para magawa natin yung ibang details ng ating object sa box number 3. So, maaaring yung sundan ito, ginagawa ko. Para naman sa box number 4, gagawa muna ako ng line sa gilid kasi naka-polyline yung box ko. Ayan. And then, offset ko to ng 1, distance of 1, para magkaroon tayo ng reference sa gagawin nating 2P na circle command sa ating box number 4 na object. Okay po? So, ayan, 1, nag-offset lang ako ng 1, and then, multiple lang na command. And then, after nyan, punta tayo ngayon sa command ng circle. So, click natin yung circle command. So, pag nag-click tayo ng center, ayan, gumagawa ko lang muna ako ng line para sa reference natin. And then, sa circle tayo, kiklik nyo ngayon yung 2P. So, mula dyan sa point na yan, papunta doon sa pinakamalaking circle, which is yung 10 yung distance. Okay, circle ulit. Type nyo yung 2P, or click nyo yung 2P, tap dyan sa gilid, tapos sa pangalawang line naman. Sa 2P ulit, circle, 2P, click tayo dun sa reference natin, papunta naman sa pangatlong line. So, make sure lang no, na tama kiniklik natin sa first point ng 2P natin. Kasi mamaya, gagawin natin, i-trim natin yung mga unnecessary arcs, tapos i-rotate natin yung kabilang object para matapos natin yung box number 4 na figure. Alright, bago tayo mag-trim, erase lang natin yung mga unnecessary lines. So, lahat ng vertical line na ginawa natin kanina, select lang natin yun. And then, we're going to erase command. Using the quick trim command, click lang natin or trim lang natin yung mga unnecessary arc. Gaya nyan. And then, select natin yung arc na natira. We're going to copy it outside ng ating box so we can rotate it sa direction ng pailalim. Okay po, gaya nyan. So, sundan nyo na lang tong ginagawa ko dito. Now, select natin yung kinapi natin ng mga arcs. And then, click tayo sa rotate command. So, dito yung reference ko. Sa baba lang naman yung kailangan nating i-rotate or 180 rotation ng ating object. And then, after nun, i-move na natin siya sa ating box. Then, click lang natin yung unnecessary line na nasa gitna na yan and finishing our figure sa box number 4. For box number 5, same procedure siya, gaya ng ginawa natin sa box number 4. Okay, you need to offset ng 1 yung lines natin. And then, we're going to use the 2P sa circle command natin.
Right, sa circle command, click yung 2P. And then from this point, going to the other part or yung 10 point natin. Same thing with 9. Sa 9 naman na distance natin. 2P ulit, circle, 2P. And then click sa ating reference and another 9. So, sunod-sunod lang siya hanggang matapos natin yung figure natin. And then delete lang all necessary lines para matapos natin yung figure number 5. So, again, no, circle, 2P, and then click tayo ng dalawang points. So, sa box number 6 naman natin, so last na to, circle lang to, ang diameter ng reference natin is itong gilid na to, going sa isang part ng ating corner. And then, trim lang natin to, yung circle na yan, quick trim lang. At then, i-offset natin siya ng 1 para sa distance. Ayan. And then, i-mirror lang natin siya sa direction na kailangan natin. Gaya nung nasa figure number box 6 natin. Alright, so yan lang, mirror lang tayo, gaya ng ginagawa ko dyan, and that will be our 6 boxes.